Mga kwentong pambata. Ang mga babae at ang puma. Sa gitna ng mabundok at makapal na kagubatan, matatagpuan ng isang parang larawang nayon na tahanan ng marangal na tribong Ahuwa na nandyan na ng ilang henerasyon. Oh, isang buwan na lang at makikita na natin ang paglipat ng mga ibon. Hindi, loko. Ngayon yon. Tara, akit tayo ng burol. Ang tribo ng Ahuwa ay isang mapayapang pamayanan, kilala sa kanilang kasanayan sa pagsasaka at mayamang kultura. Ang kanilang mga lupa ay nagbibigay ng masaganang ani ng mga gulay at prutas na kilala sa buong mundo. Ngunit, ang kanilang pamumuhay ay nantala sa pagdating ng mga mananakop na nais abusuin ang kanilang mga lupa at likas na yaman. Ang dating umuunlad na nayon ay naharap ngayon sa isang pagsubok at nanganganib ang kanilang pamumuhay. Sa loob ng pamayanan ng Ahuwa, may isang batang babae na nagngangalang Yiri. Hala, munting dugo. Kahit may kinakaharap ang kanyang pamayanan, hindi natinag si Yiri. Siya ay kilalang mahilig makipagsapalaran at palakaibigan sa kalikasan. Ginugugol niya ang kanyang oras sa paglalakbay sa kagubatan. Uy, Ardelia! Gumawa ako ng masustansyang pagkain para sa iyong mga anak. Lalaki silang malusog. Hindi, huwag ka na magpasalamat. Tinuro ng lola ko ang putahing ito. Noong papauwi na si Yiri sa bahay matapos maglaro, nakita niya ang isang batang babaeng umiiyak. Anong nangyari sa iyo, bata? Naligaw ako ng daan. Hindi naman. Malapit ka na. Sama ka sa akin. Natatakot ako. Huwag kang matakot. Nandito si Yere. Tara. Madaling nakalabas sina Yiri at Clara sa kagubatan. Uy, may sugat ka. Oo, ako'y nadapa. Teka lang. Ginamot ni Yiri ang sugat ni Clara at nakaramdam ito ng ginhawa kaagad. Salamat sa pag-aalaga mo sa akin. Anong pangalan mo? Ako si Yere. Ikaw? Ako si Clara. Gusto mo bang maging kaibigan ko at makipaglaro sa akin? Sige, kita tayo dito bukas. Pagdating niya sa bahay, nakita niya ang kanyang ina na galit habang naghihintay sa kanya. Bakit ngayon ka lang? At saan ka ba nanggaling? At ano yung kadiring benda na yan? May tumulong ba sa yung isang taga nayon? Tanggalin mo yan ngayon din! Pero ina, mas maganda na ang pakiramdam. Tahimik! Maghilamos ka na! At hindi rin naman ito nakaapekto dahil kinabukasan na unang dumating si Clara. Bakit ang tagal mo, Yeri? Patawad. Nandito na ako. Tara na. Nagsaya sina Yiri at Clara. Naglaro sila kasama ang mga ardilya, usa at ang mga ibon. Nagulat si Clara sa paraan ng pakikipag-ugnayan ni Yiri sa mga hayop. Para kang si Snow White. Ano yon? Wala yon. Nang biglang umulan, Clara, dali. Sumilong tayo. Ayun! May kuweba doon! pumunta si Yiri at Clara sa kuweba at umupo habang pinagmamasdan ang ulan. Wow! Ang bait mo! Akala ko ang mga taga-nayon ay nakakatakot, nakakasindak. Narinig ko ng lahat yan sa inyo, mga dayuhan. Asama mo naman! Pag-isipan mong muli ang sinabi mo. Nakuha mo pang mag-grr sa akin? Wow! Hindi pala ikaw yun? Lumingon sina Yiri at Clara at may nakita sila na hindi nila inaasahan. Nanginginig si Clara habang si Yiri ay nanlalamig. Nakita nila ang mapanganib ng mga mata sa dilim. Hindi isa, dalawa, kundi 3 pares ng mga mata. Yeri? Nakikita mo ba ang nakikita ko? Oo. Shh.
Humakbang si Yeri patungo sa mga mata. Sa tingin ko, nagkakamali ka. Dito ang daan palabas. Bago pa makakbang muli si Yeri, sumunggab ang isa sa kanila. Sa kanilang pagkagulat, ito pala'y isang batang hayop. Oh, isa lang palang batang hayop. Isang batang puma! Oo nga, pero sila'y mga batang hayop. Hindi, kumakain sila. Siyempre naman. Kakainin nila tayo. Kung malaki na sila, sa ngayon hindi pa sila atake. Ano yun? Isang malaking puma. Clara? Pinapatawa mo talaga ako. Tapos na. Ito na ang katapusan. Hoy! Kung talagang kakainin tayo ng puma, naging hapunan na sana tayo pagdating pa lang natin. Sigurado akong may iniinda siyang sakit. Oh? Nilapitan ni Yeri ang puma. May lagnat siya. Kailangan niya ng mga gamot. Nandito ang tiyuhin ko. Siya'y dalubhasang doktor. May nakuha akong mga halamang gamot. Didikdikin ko at ipapakain ko sa kanya. Dinikdik ni Yeri ang mga halamang kanyang nakuha at binigay sa puma. Nang mga panahong iyon, tumigil ang ulan at nagpasya silang umuwi. Swerte tayo at hindi tayo naging hapunan ng puma. Ngunit anuman, magkita tayo muli dito simula bukas para bantayan ang puma at ang kanyang mga anak. Kukuha ko ng pagkain para sa kanyang mga anak. At ayun nga, pumunta sina Yeri at Clara sa kuweba at nag-alaga ng puma at ng kanyang mga anak. Nabuo ang malalim na samahan at maraming natutunan si Clara mula kay Yeri. Paano mo natutunan ang mga pamamarang ito? Haha, hindi namin ito natutunan. Kaming tribong awa. Lubos naming kilala ang aming kapaligiran. Ang mga puma, usa at punong ito, silang lahat ay bahagi namin. Wow! Kamangha-mangha! Natutunan ni Clara ang kultura ng mga ahuwa at ang kanilang pamumuhay. Ito'y nagpamangha sa kanya. Nirespeto ni Clara at Yeri ang isa't isa at naging matalik na magkaibigan. Ihahanda ko muna ang mga gamot. Ako naman ang gagawa ngayon. Oh, natuto ka na ng paraan ng mga awa. Kinabukasan, habang wala si Clara, ay may nangyaring hindi maganda. Nakita mo ba si Clara dito? Sabi ko, dapat nandito na siya bago magtanghalian. Hindi. Ang mga taga-naayon ay kinuha si Clara sa akin. Biglang dumating ang ama ni Clara. Ano ang nangyari? Mahal ko. Kinuha nila si Clara. Ano? Ang mga dayuhan ay hinanap si Clara sa lahat ng tahanan ng tribong ahuwa. Ito'y ikinagalit ng mga taga-nayon. Ang lakas ng loob niyong pumasok ng walang pahintulot! Una sa lahat, hindi na ninyo ito tahanan. Pangalawa, kinuha ninyo ang aming anak bilang protesta. Iyan ay katawa-tawa. Siya'y isang bata. Baka naglibot siya sa gubat. Ang aming anak ay napakasibilisado para mag-aksaya ng oras sa kagubatan. Wala sa amin ang anak mo. Nasa inyo. Kinuha niyo ang anak ko. Tama na! Hindi namin kayang tiisin ang kalukuhan mo! Ang mga dayuhan at ang tribo ay nagsimulang maglaban. Ibalik na ninyo ang anak ko. Sinabi ko na sa inyo, wala siya sa amin! Bumalik sina Yeri at Clara. Nasaksihan nila ang nakakatakot na pagtatalo. Si Yeri ay napuno ng emosyon at hindi napigilan maiyak. Yeri! Sumama ang loob ni Yeri at tumakbo pabalik sa kuweba. Hindi ko pa naranasan na dumaan sa ganitong pagsubok. Kahit sabi ng aming lolo at lola na ang aming nayon ay isa sa pinakamapayapang lugar. Pero tignan mo ngayon. Yeri!
Inabot ng 1,000 taon para sa mga awan na itayo ang lugar na ito, pero sa isang araw lang nagbago ang lahat. Habang nag-uusap sila, umupo ang puma at narinig ang kanilang sitwasyon. Ito'y galit na lumabas sa kuweba at tumakbo papunta sa nayon. Wag kang pumunta doon. Ang puma ay tumalon sa gitna ng kaguluhan at umungol ng malakas. Ang mga tao ay nagulat, ngunit ang mga dayuhan ay takot na sumalakay. Ngunit biglang, Tigil! Tama na! Huwag niyong saktan ang aming mga hayop! Tama siya. Clara, anong ginagawa mo sa kagubatan? Hindi! Anong ginagawa natin dito sa nayong ito? Sinisira natin ang komunidad na matagal lang naninirahan sa lupain ito para sa ating kasakiman. Anak ko, pakiusap, lumayo ka sa puma. Kaibigan ko siya, Ama. Ganon din si Yeri. Hindi! Nakipagkaibigan ka sa isang taga-nayon? Oo, ganon nga. At alam mo ba, mababait sila. Hindi katulad ng sinabi sa akin. Hindi sila sakim tulad natin. At sila ay mga taong may mabuting hangarin. Huwag natin sirain ang kanilang lupa para sa salapiin, ha? Dahil alam ko na kung magiging pagangalupa, iwan natin itong tigang at kakalimutan lahat ng nagawa natin. Hindi, Clara. Ginagawa namin ito upang pagalagaan ang iyong kinabukasan. Sinisira mo ang isang mapayapang nayon para lang protektahan ako? Hindi ako basta-basta maniniwala sa iyo. Alam ko na kung ano ang ginawa natin noon. At ngayon ay mas naiintindihan ko pa. Gugustuhin mo bang may sumira sa nayon niyo balang araw at angkinin nila ito? Hindi. Ganon nga ang ginagawa natin. Kinukuha natin ang tahanan ng iba. Ngayon, sabihin mo sa akin kung sino ang masamang tao dito. napatahimik ang lahat, ngunit ibinaba ng mga dayuhan ang kanilang mga sandata. Hindi, kaya ko to. Ang kaibigan ko si Yeri at ako ang nag-alaga sa puma at alam niya ang mga paraan ng paggaling na hindi natin kayang maunawaan. Ginagawa nila yon dahil sa pagmamahal at tayo para sa kasakiman. Pamanhin, ngunit sa ngayon kami kay Clara. Ako rin. Di naglaon, iminaba ng dayuhan ang kanilang mga sandata at lumuhod bilang pagsuko. Ano ang ginagawa mo? Tama siya, mahal. Naging sakim tayo. Pasensya ka na kung nabigo kita, Clara. Labis akong nabulag sa yaman na dala ng lupaing ito. Huwag ka sa akin humingi ng tawad, Ama. Sa tribu Ahuha ka dapat humingi ng patawad. Kung gayon, oras na para humingi ng tawad sa nayon na labis nating nasaktan. Patawad sa mga nagawa namin sa inyo, tribong Ahuha. Aalis kami. Mabuhay kayo ng mapayapa. At ganyan nga, nagkaroon ng kapayapaan sa gitna ng mga dayon at tribong Ahuha. At di naglaon, oras na para umalis. Ang pagkakaibigan ng dalawang komunidad ay mas lalo pang lumakas sa nakalipas na mga linggo. Kaya medyo masakit magpaalam. Salamat sa lahat, Clara. Salamat din, Yeri. Paumanhin, tinawag kita ng kung ano-ano, Yeri. Di ko sinasadya. At di na mauulit pa. Wala yun, Binibini. Sisiguraduhin kong magkikita kayo taon-taon. Talaga? Yay! At gaya ng ipinangako niya, taon-taon ay dinadala niya si Clara doon. At nagkikita at naglalaro ang mga batang babae. Ang nayon ng Ahuha ay bumalik sa dating anyo. At para sa puma at ang kanyang mga anak, sila ay bumibisita sa nayon paminsan-minsan. Sa kahilingan ni Yeri, ginawa ng mga taga-nayon ng isang magandang tahanan para sa mga puma. Maligayang pagdating sa aming nayon, mga puma. Sasamahan ko kayo sa inyong ingranding kwarto. Inalagaan sila ng mabuti ng mga taga-nayon at pinakain ng masasarap. Ang mga puma ay namuhay ng mapayapa kasama sila at masaya habang buhay.